Bakit hindi nila mapabalik si Zaldico sa Pilipinas? Kasi? At bakit hindi nila magawang ipasok sa detention unit ng House of Representatives si Martin Romualdez? Po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Nako. Yes, sir. Yes, sir daw. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Matapos ang i-deliver, ano to? Grabe Matapos i-deliver ang mali-malitang pera, kawalang yaan ni ko, binuking. Binuking ni Bibi Sara. At ito naman, Diyos mio, masyado kayong halata dyan sa Senado Halata kayo. Huwag kayong masyadong pahalata. Kaya nga sabi ni, huwag kang masyadong halata, bato-bato sa langit. Halata, no? Kampi-kampihan, At yung si Paul 2, dalawang Paul 2, kilala nyo na ang kulay. Ito hindi naman sa pag-aano. Iba talaga ang senador na gustong malaman ng katotohanan. At iba rin ang mga senador na mayroong pinagtatakpan. Kasi may baho din Kailangan malihis ang baho. Nakita na kasama sa photo. Si ano pangalan? Mika? Kasama sa litrato ililihis nila. Pwede raw baliin ng batas. What? Pwede? Smiyo. Yung mga ganyang mentalidad, batas ho yan, hindi pwedeng baliin yan. Napatunayan ng taong bayan na kaya niyong baliin ng batas. Napanood diba? Sinabi niyo sa harap-harapan. Pwede daw baliin ng batas. Basta para sa taong bayan, wow. Ngayon lang kami nakarinig niyan Pero ito wag na tayong patumpik-tumpik na. Patumpik-tumpik pa pasok na natin to. Punong-puno ng pera para lamang kay Zaldico at kanyang buong pamilya. Nalula ang maraming netizens sa mga revelasyong nangyari sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan isiniwalat na sa publiko na dinaig pa raw ni Zaldico ang pinakamayamang tao sa mundo nang tangnayin nito ang hindi bababa sa 6 na van na punong-puno ng pera. Sa nasabing pagdinig, ibinulgar mismo ng former DPWH official 1st District Engineer na si Bryson Dandes kung papaano dinadala sa penthouse ni Zaldico ang mali-malitang pera na ani ay kickback ng kongresista o ang kanyang porsyento sa mga flood control project ng DPWH. Dahil dito, tila nasiwalat sa publiko ang tila walang kapatawarang ginawa ni Zaldico sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas, nag-viral na sa social media ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan mula sa Japan, tila pinaalala nito sa taong bayan ang kanyang naging pahayag noong 1 taon na ang nakakalipas na 2 tao lamang ang may hawak at may kontrol sa budget ng bansa. Ito ang masaklap. Kahit yung 2 tao na yon, na alam mo na sila ang kumakaban sa kaban ng bayan, hindi pa rin pinapatawag. Sa Kongreso ay sa Senado. Merong pagtatakpan Pinagtatakpan nila si Balulong at saka si Zaldico. Ang investigasyon nakatuon doon sa mga malalaking isda. Wala na nangyari, parang sa buwata na nangyari dito mga kasama. Meron silang gustong pabagsakin dito. Sino? Yung mga senador na ayaw sa impeachment, yun ang unti-unti nilang pinapabagsak. Totoo yan. Ano nangyayari ngayon? Parang yung siniwalat ni Bungitngit, parang lumalabas, pakana lang nila
Diba? Sinabi na rin doon ni Manong Chavit na diskaya rin ang kontraktor dito sa Norte. O, hindi pa rin nila inimbestigahan. Oo. Lagi na lang inaapi nila si Senador Marcoleta. Porkit ba malakas ang mama at hindi nyo kayang talunin sa 2028? Pilit yung didiin. Yan, magtanda na kayo mga kasama. Ha? Tandaan nyo mga pagmumukha ng mga tuta. O yung mga tutang may tali sa liig, na kung manduhan ng kanilang mga amo, ay walang magawa. Natatakpan ng, huwag kang masyadong halata. Tuloy. Ito ay sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico. Narito at panoorin ang buong revelasyon at payo ni Vice President Sara Duterte na aniyay huwag raw lulubay ang taong bayan sa paghahanap ng hustisya hanggat hindi na pagbabayaran ni Romualdez, Zaldico at iba pang mga politikong tila sangkot sa kahayupang ginawa sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Narito at panoorin ang full video. Naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Apo. Usap lang po yun. Wala po kayong diniliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali Sinong kanya po? Sinong kanya? Hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Your Honor, tingin ko po billion po yun. Billion? Opo. Saan nyo sinaka yung billion? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Bakit? Ilang maleta ba yung ilang billion na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun, tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po diniliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Kaya po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Sa pinakataas po, actually yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse? Doon sa taas. So, right? Bukod po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Kung hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Eto na. Diba? Kumakanta na sila eh. Bakit hindi nyo pa ipatawag? At laging naiipit ngayon dito, si Ko na lang. Wala na yung pangalan ng isa. Ganun ba? Magaling ba magawa ng script yung mga boss nyo? Mantakin nyo mga kasama. Hindi nakasali sa pelikula itong si Balulong. Diniinan itong si Ko. Ngayon nasa si Ko. Pag ito si Ko bumaligtad, sigurado, tas sila. Oo. Pag sinabi ni Ko ang katotohanan, yari sila. Di ba? Sisimplihan lang natin. Ngayon ang naiipit dito, si Ko. Oo, nandoon yung pagdidiin. Laging bida ngayon yung mga kontratista eh. Sila na ngayon mga star witness eh. Di ba? Sila ngayon ang whistleblower dito. At meron pa sila, meron pa sila ngayong protection, WPP, Witness Protection Program. Meron sila. Noong una, na hindi pa nahahawakan sa leeg, hindi pa nahahawakan ng mga senador, nasa kongreso pa lang siya, medyo yung utak niya, hindi niya, magulo. Kasi wala eh. Ang mangyayari, pag nagsabi siya sa kabila, at hindi gusto ng kabila, taliwas. Ngayon, siguro nagtugma yung script, sila na ngayon ang bida. Kawawa na ngayon ito si Ko. Nadidiin. Tuloy. Ang sinabi ko doon, wala namang ibang nagdidesisyon sa budget eh. Si Martin Romualdez lang at si Zaldico.
'Di ba? Nung nagsalita ako ng ganon, hindi sila sumagot. Hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni Zaldico, shiminit siya dyan. Tama. Ngayon, shiminit ka, hindi ka makauwi ng Pilipinas Yun na. dahil lilitsunin ka dito. Ayun na. Paano si Balulong? Ma'am, Vice President. Ano yung papel niya ngayon? Parang wala na. Siko na lang lagi. Di ba, ma'am? Vice President, di ba? Dapat si Balulong din sa kasibungit. Tuloy. So sinabi niya, mahiya naman kayo. Dahil sa kagustuhan niya na pataasin ang kanyang ratings, kailangan niya sabihin ang gusto na marinig ng taong bayan. Tama. Hindi niya naisip na merong Diyos. So anong ginawa ng Diyos? Mahiya naman kayo, nilubog sa baha Tama. ang Pilipinas. Nung okay pa sila ni BBM, wala siyang problema sa puso. Bakit ngayon biglang meron ng problema sa puso si Zaldico? Nakuha nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas ng sapilitan. Bakit hindi nila mapabalik si Zaldico sa Pilipinas? Kasi? At bakit hindi nila magawang ipasok sa detention unit ng House of Representatives si Martin Romualdez? Yun. Ikaw ang nagsimula ng budget. Pinatawag ang lahat ng opisina ng Department of Budget and Management. Diba? Yun nga nakakapagtaka. Bakit hindi may patawag at pag-usapan itong nababanggit na si Balulong at imbestigahan? Marami hong abogado. Marami hong tagapagtanggol. Para lang masabi na na tinanggal o umalis o nag-resign. Meron hong halos ng taga-kamara. Yes. Binoto yung isang tao na kaibigan nila. Freeze order sa halos 5 billion na halaga ng air asset ni Kong. Nako, yan na. Umpisa na to. Buti nga. Yung iba. Paano yung iba naman? Ganun-ganun na lang yun. Paano yung iba? Sana yung iba din. Yung mga napangalanan na kumakamal sa kaban ng bayan. Yung mga kongresista. Gawan nyo rin ang paraan. I-please nyo rin. Live report ni Benedict Samson kaugnay sa mahigit 5 billion pesos na halaga ng air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Benedict, ano yung detalye nitong nadiskubreng air assets ni Congressman Zaldico? Magandang umaga, Ella. Nasa 5 bilyong pisong halaga nga ng air asset na iniuugnay umano kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isusumite ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ngayong araw upang hilingin ang pag-freeze sa mga ito. Sa ipinresenta ni Public Works and Highway Secretary Vince Tison, base sa dokumento na ipinasa sa kanila ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 2 Agusta Westland AW1398 helicopter na worth $16 million kada isa. Grabe, Isang Gulfstream 350 na eroplano na may halagang $36 million, 2 Bell 407 helicopter na tig $3 million, at Bell 206 B3 helicopter na aabot naman sa $650,000 na batay sa dokumento ay pagmamayari ng Misibis Aviation and Development Corporation kung saan umano co-chairman ang kongresista. Mayroon ding air asset ang High-Tone Construction Development Corporation kung saan iniugnay din si Congressman Ko. Ayon kay DPWH Secretary Vince Tison, bukod sa AMLAC ay ipapasa rin nila ang mga detalye ng air asset sa Department of Justice at Independent Commission on Infrastructure o ICI. I've already informed Secretary Remulla that these air assets have already been submitted to us by CAAP, and we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. So, yun lang po. Again, uulitin ko, sabi po ng Pangulo, bawiin lahat ng pera ng ating mga kababayan. At kasama na po ito doon. Bukod dito, inilabas din ng kalihim ang pangalan ng 10 DPWH Regional Directors at District Engineer dahil naman sa umano'y lavish lifestyle o maluhong pamumuhay at pagkakasangkot sa substandard na proyekto. Ayon kay Secretary Dizon, pinadalhan na nila ng show cause order ang mga ito upang pagpaliwanagin.
Bakit si ano lang? Bakit kay Saldico lang? O bakit hindi i-freeze din yung asset ni Balulong? Tsaka yung mga nababanggit na pangalan ng mga kongresista. Bakit bukod tangi si Saldico? Dahil ba putok na ang pangalan? Yun. Tanong lang ho. Kayo magalit. Tatanong lang kami. At ex-DPWH Engineer Bryce magsasoli ng luxury car. Wow. Grabe, no? Ganun na lang ba yung pag nagsoli? Oo. Ikaw na ngayon ang star witness. Kaya nila ginagawa yan, ay alam nila. Tapos na ang kwento. Meron ng script. Dahil ang lalabas dito, pagdating ng oras, Duterte pa rin ang masama. Pilit nilang nililihis. Pilit nila meron silang pinagtatakpan dito. Ayun lang nakikita ni Aling Ledesma. Oo, kausap natin si Aling Ledesma kanina. Sabi niya, Kuya Goods, talagang nililihis nila yan. Dahil sa galing ni Senador Marcoleta, nasusunya kagad, ayaw nilang tanggapin na matutumbok ang kanilang mga baho, kailangan gumawa ng isang kwento. Kailangan daw gumawa ng isang script na parang ipagtatakpan, di ba no, yung kwento nila. Ano yung isusoli? Jed, ano ang naging pakay ng pagpunta dyan sa ICI nila Hernandez at Alcantara? Hindi malinaw kung ano ang tunay na pakay ng pagpunta ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Bulacan District Engineer Henry Alcantara at DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez dito sa tanggapan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ito ay dahil tumanggi ang mga nasabing opisyal na magpa-unlak ng interview sa mga media na nakaabang sa kanila. 9:05 ng umaga nang dumating ang mga sasakyan kung saan nakasakay ang dalawang dating opisyal ng DPWH. Bantay sarado ng mga otoridad nang bumaba at pumasok sila sa tanggapan ng ICI. Pareho silang may suot na bulletproof vest hanggang habang nag-aantay sa holding area. Bandang 9:43 ng umaga nang umalis sa ICI, si Bryce ngunit tumanggi pa rin itong magsalita kung ano ang ginawa niya sa tanggapan ngayong araw. Samantala, kinumpirma naman kanina ni Baguio City Mayor at ICI Special Advisor Benjamin Magalong na ibabalik na ni ex-DPWH Assistant Engineer Hernandez ang kanyang Lamborghini ngayong araw. Sir, may isa solid daw si Bryce. Ano na lang yun? Ibabalik para saan? Alam nyo na ha. May isa na namang kwento. Meron na mga sarsuela na lumabas. Bagong ika nga. Pagkatapos ng sulian, sila na ho ngayon ang bida. At sila ngayon ang gustong paniwalain ng taong bayan. Konting ihit pa. Konting pihit pa. Ang tumbok nito kay Tatay Digong. Hindi malayo. Sasabihin, dito, pagdating sa dulo, matagal na yan. Panahon pa ni Duterte yan. Ganyan dito, ganyan doon. Ngayon, sasabihin, kumakamal nga sila dito. Yun ang magiging ano yan. Ano kaya pamagat nito? Sa tansya nyo lang, ha? Ano yung pwedeng pamagat na itatitle natin dito? Di ba? Wait lang, wait lang. Anong pamagat? Kwentuhan na lang tayo, ganon? Yun ba pamagat? Oo. Pilit nililihis ang usapin. Pwede, no? O kayo, kung ano ang nasa isip nyo, type nyo sa comment section. Samantalang pahayag ni Rep. Toby, ukol sa ethics complaint. Naku, eto pa. Ethics complaint, wala na nga dito. Hindi nga makita kung nasaan. Sabi, nasa France. Anong gagawin natin dyan? Pwede bang hanapin at pauwiin agad? Pasok. Ano naging basis ng ethics complaint nyo kay Saldico? Una-una yung wala yung small committee report. Number 2, siya lang makakapagpaliwanag dun sa BICAM. Number 3, yung hindi niya pagbalik. No? Number 4 is yung possible na benefit ng niya doon sa Sunwest. No? 4 yun. Pero today, pagdating ko sa Congress, I will file a supplementary complaint dahil nga doon naman sa sinabi ni DE Henry Alcantara. No? So napagdugtong na natin, di ba sinabi ko na yung proponent, napakahalaga nung role na ginagampanan. Di ba sinabi na ni
D.E. Alcantara na pag may na-insert, di ba? Meron silang dinideliver na amount, no? Nung una, 20%, pangalawa, nung later on, naging 25%. So napakahalaga, no? So ngayon, maiintindihan na ng ating mga kababayan kung bakit napakahalaga doon sa aking presentation, yung sinasabi ko na kung sino yung proponent at kung iyan ay iba doon sa distrito na pinupuntahan. So ngayon, napagdugtong na natin, no? Kung Toby, nasaan na po kayo? Yun na. Grabe, no? Ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan na may mga ganoon ethics complaint, ganito lang yan. Bibigyan ko kayo ng isang kawawa ho yung mga nag-rally na mga nakamaskara. Kulong agad sila. Kaya nga marami ho nagalit Ang sabi ng mga comment. Pag mayaman ang nangurakot, matagal bago matapos ang drama. Pag mahirap ang nagkasala, wala pang 1 oras kulong na. Totoo nga naman. Diba? Kaya yung batas, sabi, ng mama, pwede raw baliin. Napanood nyo? Kaya naman pala yung iba, talagang ganun-ganun na lang kasi nababali pala ang batas. Saklap, no? Buti na lang sa Mars, walang ganyan. Kakakahiya ang Pilipinas. Dahil mismo sa harap-harapan, sinabi, low bender. Naku, ano ba yun? Babaliin na ba? Basta raw sa taong bayan, pwedeng baliin. Huwag naman ganun. Pangit yun. Parang pinamumukha nyo na sa inyo, kayo ang bida ngayon. Paano sa 2028? Huwag nyo sabihin na, kami ngayon ang bida. Natatapos din ang termino niyan. Baka mamaya magsibaitan kayo pag si BP Sara na nakaupo. Masyado nyong inabusong kabaitan ng mga Duterte. Sabi ni Aling Ledesma. Tatay Digong, ginawa na naman nila ng kwento, matanda. Dati ang sarsuela nila, 30,000 ang kanilang mga witnesses. Nung wala silang iharap ng mga witness, gumawa ng kwento. Ano kwento? 3 kaso raw. Nung panahon pa ni Kopong-Kopong, mayroon pa si Tatay Digong, ginawa ng sarsuela. Yun! Doon kayo magagaling. Gusto pasok natin to. Masyadong sila dito Masyadong, sila ngayon ang namamayagpag, ika nga. Sabi nga ni Aling Ledesma, weather lang yan. Yung weather nyo, ngayon lang yan. Paano pag weather na ni BP Sara? Nga naman. Papasok. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagustuhan ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita yung goodwill, yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagustuhan ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yes, also, I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, doon po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Nako. Yes, sir. Yes, sir daw. Mas mataas daw ang taong bayan kaysa batas. Kaya naman pala ganyan nangyayari. Tama ba, mga kasama? Kailangan baliin ang batas. Totoo ba yun? Hindi ko alam saang libro ng Rules of Law nakakuha yung mga ganyang binabanggit. Kami ho ay nagre-reaction lang. Huwag kayo magalit. Kung babaliin nyo ang batas sa Pilipinas, Huwag na ho kayo maglagay ng paaralan ng law. Kasi nakakahiya. Binabali lang pala.
kayang baliin, hindi naman para sa taong bayan, sa nakararami, mali. Diba? Hindi ho nababali ang batas. Kaya nga yung muka ng hustisya, meron tao na merong timbangan at merong, nag-gets nyo na. Kasi wala hong tinitignan mayaman ka o mahirap ka. Walang ganun. Pero ito sa bagong batas ata ito, hindi natin alam kung saan nakasulat ito. Pinabali na pala ngayon. Saklap naman. Sorry kami ho ay hindi ho sang-ayon. Oo. Baka naman magalit kayo. Sinabi ba? Ay hindi ho. Oo, hindi ka namin minura pero yung mga sinabi mo, wala sa batas. Tanungin mo doon sa mga abogado nyo. Marami naman nata kang abogado kung kakatigan ka ng abogado mo. Lalong-lalo na, ito naman sumang-ayon. DOJ, baba. Yes, sir daw. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Second round, Senator Pangilinan. Just to lower the decibels and the stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. If Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang... Sir, wait lang, sir. Pwede ba ipatawag nyo si Ko at si Balulong at sabihin nyo sa harap nila na pwede ba isurrender nila yung pinagnanakaw nila sa taong bayan? Kasi ang nangyayari dito, dahil ito na nakausap na ng committee ninyo, baka ito ay isang sarsuela lang para palabasin. Sige, isuli mo na yan para tayo maging bida. Tanong lang, sir, nagtatanong lang kami. At si Aling Ledesma ay nagtatanong din, bakit ganyan ang lumabas? Wala naman sa batas yun eh. Kahit nga pag ikaw ay nasasakdal, di ba kailangan mo muna patunayan o kailangan patunayan sa hukuman na ikaw ay nagkasala sa kakapagbabayarin ng mga danyos. Sinabi ba ng hukuman, sinabi ba ng batas na tama si Senador Marcoleta eh. Pero ito yung sinasabi nila. Ibalik nyo muna para mabigyan kayo ng Witness Protection Program. Hindi meron na kagad yun. Meron na kagad ano bang tawag doon? Kampante na. Kasi sige, uutusan kita, ibalik mo para, meron kang proteksyon. Pero ang suma total no, siyempre, credit na naman sa kanila. Hindi naman bida si Senador Marcoleta, nasa pawan. Ganun ba yun? Tatanong lang po tatanong lang po kami. Huwag niyo sanang masamain dahil hindi ho namin nagustuhan yung baliin ang batas. Naku. Saan kayang libro na ako kayo? Kawawa ho ang taong bayan pag ganun ang mangyayari sa Pilipinas. Sa bagay, nangyayari na nga eh. Sumang-ayon na nga Sumang-ayon na yung mamang kakainis. Wala na ho magagawa ang ating kababayan. Eto, paano ngayon to? Hindi sila nakulong. Hindi pa sila nakukulong. Nasa investigasyon na sila. Pwede ho ba pakitingnan din yung mga nagwala nung rally, yung mga kabataan? Nakakulong na ho sila. Walang investigasyon na nangyari, pero kulong agad. Kakaawa, Ayan, sabi, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Halos totoo nga. Tao po, nandiyan ba kayo sa loob na malaking bahay at malawak na bakura, mataas ang pader, pinapaligira? Kung iisipin nyo yung laman ng kanta, parang tumutugma dito sa nangyayari. Kaya pala yung mga tao,
minsan galit sa batas. Kasi nga, nababali daw. Pwedeng baliin daw. Diyos mio, Marimar! Naman, Marimar! Pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Nakakita nyo? Diba? Sila ngayon, halos lahat ng mga majority nakakampi ni Bungit-ngit. Yun ang kanilang suggestion. Paano? Credit sa kanila yun eh. Pag lumabas at na voluntary na isurrender, bida sila. Bida ang saya. Yan, kumabot ka sa video natin ito, pakilagay share. Hanggang sa muli. Bye-bye!